Samantala, sa Lunes na nga pong eleksyon 2013, kaya naman paalala nga ho namin dito sa GMA7, dapat tama sa isip, sa salita, lalong-lalo na po sa gawa. Ano-ano nga ho ba yung mga maling-maling gawi ngayong panahon ng eleksyon? Di lang nga mga kandidato kundi pati na rin sa mga botante. Alamin po natin yan sa ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa iyo, Attorney. Good morning din. Tama. Dapat tama talaga. Dapat tama talaga. So pag-usapan natin mga do's and don'ts ngayong eleksyon, i-review natin muli para doon sa ating mga kapuso. Well, ngayong patapos na ang campaign season, isa sa mga don'ts ay ang pangangampanya beyond Saturday, 11:59 ng Sabado. Ay, talaga. Ibig sabihin, bawal na po ang pangangampanya sa linggo at syempre maging sa araw ng eleksyon. Di lang po pa sa mga politiko o mga kandidato, pati na rin po sa mga taga-suporta nila. Isa ring malapit ng ipagbawal, napakalapit na actually, ay ang inuming nakakalasing. Diba? Liquor ban. Simula bukas, May 9, epektibo na po ang liquor ban. Medyo nakakapanibago kasi ang liquor ban ngayon, 5 araw na. So, mula hating gabi ng May 9 hanggang 11:59 ng May 13 may liquor ban. Dati kasi, the day before election day lamang, mauuhaw ang mga manginginom. Diba? Correct. Pero in-extend na to ng COMELEC. 5 days na maraming siya bali. nanginginig na mga manginginom na sigurado ako withdrawal dadagsa. symptoms lang. Dadagsayan ngayon sa mga tindahan para bumili. Nabinigyan pa ng tip. Hindi, pero totoo yan Maraming mga nakikita tayo na napupunta Kailangan na. mag-stock. Huwag naman sana. Samantala, bakit naman kaya, eto kasi yung sinasabi na, di ba, yung mga hinahayaan ng COMELEC na iba't ibang klase, no? Can you tell us more about that, Attorney? Well, dati nga, 2 araw lang, the day before the election and then after. Pero sabi nga ng COMELEC, election daw kasi, pinaka-tensionadong panahon lalo na sa local level, di ba? Mainit na panahon, mainit ng mga ulo. Dapat wag na nating sabayan pa ng impluwensya ng alak ang napakainit na panahon. So umaasa silang sa pamamagitan ng liquor ban, it's itong pamamaraan na maging peaceful at orderly ang ating elections. Pero ang tanong ng mga manginginom, may exempted ba sa liquor ban? Well, only if you're a foreigner. Ganyan. Ang mga foreigner po exempted at maaaring magbenta at magpainom publicly sa mga hotel at mga tourist-oriented business establishment na accredited ng Department of Tourism. Pero ang mga Pinoy, maaari sigurong uminom sa loob ng bahay nila o mga pribadong pag-aari na lugar, subalit hindi sila makakabili. Theoretically, siguro may makakapuslit na mga tindahan, di ba? Yung sa kanto, pabili naman siya. Baka nga. Bawal yan. Baka pagsamantala naman, magtaas, no? Yung mga tindahan. Samantala, ito, tanong natin, pero seryosong usapan to, di ba? Dahil alam niyo naman. Seryoso talaga. Parang gun ban. Nanguhuli na talaga sila. Impluwensya ng alak, di ba? Alam naman natin, ano yung parusa? Kung sakaling mahuli sa mga kanto. Kasi election offense. Kasi to, nasa Omnibus Election Code and with most election offenses, ang penalty po, 1 to 6 years imprisonment na walang probation. Dagdag pa riyan, the guilty party, meron pong permanent disqualification to hold public office. Ibig sabihin, hindi na kayo maaaring maluklok sa pwesto sa ating pamahalaan at deprivation of the right to vote. Okay, So,